Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Ano ibig sabihin niya, mga kababayan? Sa 3 araw, doon kung saan, di ba, namatay ang ating Panginoong Hesus, at nung sa pangatlong araw ay nabuhay o ito. Tama, mali? So ibig sabihin, may bagong buhay. Yun. Tayo'y umaasa. Aking opinion lamang po ito, ha. Ulitin ko, hindi po ito opinion ng INC. Opinion ko po ito. Hindi rin po ako membro ng INC. Ito'y opinion ko lamang na ito hong pangatlong araw ay maaari po itong bagong muka ng Pilipinas. Ililibing na ang luma at kailangan na pong ilabas ang bago. Isilang ang bago. Yun po ang simbolo ng 3. Di ba? 3 araw. Hindi ko alam kung sinadyabuhan nila yan o talagang yan 3 araw na yan ay ang pagbabago. Kasi tandaan natin that humanity sin against the creator of this world, and for that to be reconciled, Jesus has to die for our sins. At dahil po doon, nagkaroon po tayo ng pag-asa, buhay na walang hanggan na sino mang maniwala sa Kanya. At ako'y naniniwala na maaring ito'y simbolo din ng pagbabago ng bansang Pilipinas. Dahil alam po natin, lugmok na po ang ating bansa sa ekonomiya, lugmok na po ang ating bansa pagdating ho sa, kung titingnan ho ninyo, yung dolyar, pinakamataas na sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. 59, konti na lang. Naku po, patay tayo dyan. Pag nag-60 yan, tiba-tiba ang mga YouTuber dyan. Kasi, alam nyo naman, dolyar ang pasahod ng YouTube. Pag kinonvert mo yan, mataas-taas yan. Yeah? Natutuwa yung mga, hindi ako natutuwa dyan. Kasi may implication din po yan. Even if mataas ang kikitain natin. Halimbawa, tayo may kamag-anak na OFW, maaring mataas nga ang kitain natin, o sabihin, malaki yung equivalent ng ating pera sa dolyar na ipapadala sa atin, o kaya naman sa YouTube ipapasahod sa atin. Gayunpaman, tataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga ini-import. Ang problema, this country is an import country. Totoo naman, di ba? Tayo po yung bansang hindi nakakatayo sa sarili nating ekonomiya. Hindi ho tayo, lagi ho tayo nag-i-import. Therefore, kung nag-i-import tayo, mas mahal na ngayon yung pagbili natin dun sa in-import natin. Di ba ho? Ibig sabihin din po nun, pag mahal natin binili, mahal din ibebenta ng mga negosyante sa atin. So, ang nangyayari dyan, hindi ho, maaring makabawi tayo in a way sa mga malilit na bagay, pero pag tayo ay nag-purchase na, medyo mataas na po ang presyo. Yan ang isang dahilan din kung bakit tumataas ang krudo, tumataas ang mga kung ano-ano pang presyo ng bilihin. Dahil po sa importation na ginagawa ng ating bansa. Dahil nga mataas ang equivalent ng dolyar, ay yari tayo. Sa mga katuwid, yung pangkalahatan, yung pagtaas ng dolyar, hindi ho yan good news. Bad news po yan, sa totoo lang. At yan po nangyayari sa Pilipinas. At natutuwa naman ako dahil marami nang nagigising mga Pilipino. Sabi nga ho nila, hindi lamang po ito isang sekta. Maaari yung sa iglesia ay meron silang ginawa
sa Luneta, pero sa grandstand, gayong pa man, may mga magrarally din ho daw sa iba't ibang lugar. At ang kinagusto ko dito, hindi ho pinamumunuan ito ng mga komunista. Yun ang panalo dyan. Kasi ho, yung rally ng komunista, lalo na yung mga Gen Z na wala namang alam, ay isa lamang naman po ang motibo ng mga yun. Alam naman po natin, lalo na yung mga Gen Z na sumisigaw na, ikulong na yan, mga kulangot, ikulong na yan. Sila ho'y nakikiuso lamang at hindi naman po nila naintindihan ang tunay na nangyayari sa ating bayan. At patuloy na umaagri sila na hayaan ng korupsyon dahil ayaw nilang mapalitan si Marcos dahil nga nandiyan si VP Sara Duterte. So, titiisin na lang nila yung suka na kinakain nila kaysa sa magutom sila. Para ganun yun eh. Diba? Titiisin mo yung administrasyon ni Marcos dahil ayaw mo maging presidente si VP Sara Duterte. Tama, mali? Parang ano rin yan. Titiisin mo, nakainin mo yung sarili mong suka, ha? At nanamnamin mo pa kasi ayaw mong magutom. Tama, mali? Di ba? Ganun yun eh. So you would settle for less. Di ba? Tandaan nyo, maliho yan, lalo na sa paghahanap ng jowa tsaka asawa. Sometimes you just settle for less. Ano nangyayari? In the long run, iiwan mo yan. O in the long run, magkakabit ka. Kasi you settle for less. Ang inang analogy yun, no? Hayop di ba? Ganun ang mangyayari. Kaya hindi ako naniniwala sa rally ng mga makakaliwa. Yung mga komunistang NPA na yan, hindi ako naniniwala sa rally nila. At yan isa ay malaking katarantaduhan. At lalong-lalo na yung mga Gen Z na walang alam, na inimpluwensyahan lang nila, mas maniniwala pa ako sa rally sa 16, 17, and 18. At sana hindi na umabot dun sa rally ng mga makakaliwa. Sana'y magkaroon na ng tunay na pagbabago. Again, in a peaceful and legal way. Ibig sabihin po yung naaayon lamang sa konstitusyon. Ako po ay sumusuporta sa batas, whether it favors me or it favors anyone, as long as it is the law, we must follow. Ayoko ho ng lumalabag sa batas. Dapat po laging nasa batas ang ating gagawin. Kasi hindi magiging magandang halimbawa ang isang bagay kung gagawin mo tong illegal. Bakit to kanyo? Sabi nga ho sa salita ng Diyos, don't pay evil with evil. Something like that. Di ba? Kasi sa akin, naniniwala ako, dalawa yan eh. It's always God's way or men's way. Man's way. Tama, man's way. Di ba? Dapat gawin nating tama. Para ang lahat ng bagay ng pagbabago ay tama. Di ba? Huwag tayong gagawa ng labag sa batas. Dapat po ay tama. At ano po ang tama? That the AFP is the protector of our Constitution. Not of the President, but of the Constitution. And the power of this administration or the power and authority emanates from the people. Okay? Not from the President. From the people. So yun lamang po. Pakinggan po natin itong interview ni Marcos na sa tingin ko ay tila inabsuelto na ang kanyang pinsan. Panoorin natin ni. From Kat. Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? Ako, kakabahan na yan si Marcos sa mga ganyan mong tanong. Hindi, sa mga ganyan mong tanong, hindi kaya ni Marcos sagutin yan. Sa totoo lang po, hindi ho niya kayang sagutin yung mga gayang tanong po. Ha? Tuloy. I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Himayin natin yung kanyang sinabi.
Sabi niya, it's a legal question that lawyers should be the one answering it. Plus, the legal way is wala pa daw kaso. And until that case is being filed, malabong kansilahin daw ang passport. Sana true, no? Sana totoo. Pero pagkakalaban mo na, wala na. You can bend the law. Kung ako si ate, dapat sinundan ko ng ganitong tanong eh. Mr. President, how about bending the law? Which your secretary before suggested. Sometimes you have to bend the law. Not break the law, but bend the law. Why not bend the law so that this Zaldico cannot and can no longer run from the accusation filed sa kanya? Diba? Why not bend the law? Akala ko ba we can bend the law? Sabi ng iyong sekretary na isang abogado din. Pangalawang tanong, why until now there is no case filed against Zaldico? Ang tagal na po niyan. Sabi mo nga diyan sa iyong interview, 3 months na from your SONA. At the evidence, sumisigaw na ang ebidensya. Kaliwat kanan na ang sigaw ng ebidensya laban kay Zaldico, and yet, wala pang nafa-file. Bakit wala pang nafa-file? Para hindi makansela ang passport. Gago! Pag hindi makansela ang passport, may chance pa pong kumuha ng ibang passport si Zaldico. Gago! Hindi kasi pag na-cancel na yung passport niyan, pwede na siyang i-deport ng bansa na yun. Di ba? Kasi wala na siyang passport. Inaantay po ba ng administrasyon na ito na magkaroon siya ng passport? Kasi may mga ganyang bansa eh. Hindi i-research ninyo may mga bansang parang nabibili. In a way, hindi siya binibili, talagang babayaran mo. Pero parang nabibili kasi pag nag-purchase ka ng bahay o nag-invest ka doon sa lugar na yon, magkakaroon ka ng passport. Pwede yun eh. Sa sobrang yaman. Sa tindi ng salin yan. Sa tindi ng kayamanan ni Zaldico, kahit buong bansa kaya niyang bilhin. Di ba? And yet, bakit ang issue dito ay ang tagal? You know why, ladies and gentlemen? Mga banateros? Kasi nga, yung time, iyon ang pinaka-essence nung pagkuha ng passport. Ibig sabihin, pagka meron ka ng oras, kakampi mo ngayon ng panahon. Maaari ka nang kumuha ng passport. Kasi yan na lang yung kalaban mo yung oras kasi nag-apply ka. Hindi naman agad-agad. You have the money, you have the resources, you can do anything, but yung time, hindi mo yan pwedeng paikliin sa ibang bansa. Ibig sabihin, kunwari, ang proseso ng pagkuha ng passport, abutin ng 3 months o 6 months, di ba? Sa ibang bansa, hindi mo pwedeng lagyan yun at sabihin mo, oy, dalian nyo yan, bilisan nyo, hindi. May proseso sila doon. I do not know. Ewan ko sa tingin ninyo, mga kababayan, mga banatero, sa tingin nyo ba, yan ang dahilan kung bakit dinidelay ang pag-file ng case against Zaldico? Di ba ho? Hindi. Come to think of it. Shit, may ganun come to think of it. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. Ganda siguro, bumaba ka na rin. Hindi ka pala abogado, wala ka palang alam Mantakin mo, no? Sagwa talaga Ako sabi ko nga sa inyo dapat talagang presidente, abogado ako dalawa lang ang sa tingin ko, maaring 1, abogado, or 2, naging chief executive ng LGU, ibig sabihin mayor, di ba? Although ito, naging governor ito, wala nga lang ginawa. Pero parang hindi niya alam. But that's the procedure.
you have to give grounds for the cancellation of the passport. And those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a Pero mali ho yun. Mali ho yan. At yan po ay pinaliwanag ni Marcoleta. Napanood ko sa isang programa nila doon sa Saganang Mamamayan. Napanood ko po na isa sa mga basihan ng cancellation ng passport ay national security. And I think, more than anything else, ito'y national security po. Bakit ho kanyo? Kung yung akusasyon kay Zaldico ay ipagkulimbat ng limpak-limpak na salapi. With feelings siya na. Meron akong puti dito. Kinain ko tuloy na obvious ba na kumain ako ng gatas. Di o, totoo. Pag limpak-limpak na salapi na di umano ang inaccuse kay Zaldico, ito'y sapat na grounds para po ay siya ho ay masabing concern, national security na ho ito. Di ba? Kasi kung inaakusahan na siya ng mamamayang Pilipino, lalo na ng gobyerno, abay, ito ho'y dapat nang kansilahin. Di ba? Nako. Hanapin natin yan passport law in PH. National security. Hanapin natin yan. Kasi nakita ko rin, binasa ko yan eh. Ha? Ewan ko kung nagbabasa ito si Marcos eh. Ayan, merong amendments eh. Under RA 10928. Ayan. Ito sabi doon how the passport law protects national security, a screening of applicant DFA must verify identities, citizenship, criminal records, any national security concern. Yon. Sa pagbigay pa lang, kailangan meron ng national security concern. Grounds for denial or cancellation of passport. The DFA can deny, cancel, restrict, or refuse renewal. Isa-isa natin. Deny, cancel, restrict, or refuse renewal. A threat to national security, number 1. Ako po. Second, facing a national security related cases. Involved in terrorism, espionage, or crimes against the state. Anak ng tutsang kalabaw, Using a false identity, wala na yan. Subject to an active law enforcement watch list. RA 8239, Section 4 and Section 6. The DFA has the power to deny passports on grounds of national security, public safety, or public health. Pwede hong i-deny. Ang linaw po niyan eh. Pwede pong i-deny ng DFA. Mr. Marcos, what are you talking about? Did you even read RA 8239 Section 4 and Section 6? I'm not a lawyer, but I know how to read. At wala na hong iba pang interpretasyon dyan sa national security. Di ba? Ito ay national budget ang accusation nyo against Zaldico. Remember hindi lang po mamamayan ang nag-aakusa. Yan po ay akusasyon ng gobyerno rin ni Marcos. Bakit hindi ninyo makansela? Doon pa lang po malabo na yung sinasabi ninyo, Mr. Marcos. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Eto na. Pwede daw ba na state witness si Zaldico? Depende daw kung pinaka-guilty, di ba? Kung hindi pinaka-guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged.
Let the courts do their work. Let the judges do their work. One more point on your presentation. Parang ang talino nung sagot, di ba? Let the court do their works. Ang lupit mo, Brad. Parang totoo. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonti, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. May maganda dun sa likod. May maganda dun sa likod. Nakita ninyo? Ha? Andali, ipapakita ko muna sa inyo. May maganda dun sa likod. Ayun, oh. Oh. Ayun, oh. Presentation. Ayun, oh. Very Yung nakaitim. obvious na nakasalamin. Ayun, very yung notice- umatching. God bless you, ma'am. Di ba, may maganda sa likod, oh. Walang iba kung hindi si Ma'am Hana ng SMNI. Yung ang aming bossing. Sana, Ma'am Hana, kayong nagtanong. Baka duguin ng ilong niyang Marcos na yan pag kayo nagtanong. Malupit yan si Ma'am Hana. Ang lupit ng ng mga tanungan yan. Pag tinatanong yan, "O Jay, asan ka na? Late ka na." Ang sagot ni Jay, "Ma'am, traffic." "Bakit? Ngayon ka lang ba nakatira sa Pilipinas? Ngayon mo lang nalamang traffic?" Joke lang, Ma'am Hana. Ako lang po yung nagtanong ng gano'n. Yan po ang aming bossing. Double po. Na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonti, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the speaker former speaker included in the list? Diretsuhan na. Naku po, kinabahan ho yung mama. Kinabahan ho si Marcos, nangingitig daw yung... Munti kang unang sabihin, buti na lang hindi ko nasabi. Buti na lang hindi ko nasabi, kung hindi, yari tayo doon. Talay. Sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is Nataranta na siya, hindi niya alam kung paano lulusutan. I don't think so daw na si Romualdez. Gago! The only evidence daw ay yung sa Senate lang. Naku po, pabirang buhay rin. Hindi nga siya makasagot ng diretso. in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail. Parang totoo, no? Parang totoo. Or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin. Alam mo, bakit matapang na sinasabi ni Marcos ito? Alam niyo kung bakit? Kasi ang korupsyon, mahirap patunayan yan. Sa totoo lang. Kasi di mo naman binibigyan ng resibo pag nakatanggap eh. Pag diniliver ba yung maleta sa bahay, di umano ni Romualdez according to one of the person na nagsabi nun, yan po ba ay may resibo? Wala. Plus, may balita tayo na magre-recant daw sana naman, hindi Sana naman, hindi mag-recant si Gutesa at
dalawin ng kanyang konsensya kung siya man po ay may plano mag-recant. Kasi si Senator Amy nagsabi nito. And I hope it's not. Sana hindi totoo. Pag nag-recant po, ay parang kasing planado na dito eh. Dito sa bitawan ni Marcos, parang planado na wala namang ebidensya yung sa Senado lang. Eh di ang script niyan, kung sakasakaling nag-recant si Gutesa, ang sasabihin niyan, tingnan nyo na, wala namang kinaugnayan si Romualdez kasi nag-recant nga, Tama, mali. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Yun ang ano niyan eh. Sa tingin ko, yun ang tutumbukin yung sinasabi niyang yan. Parang kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. No. So yun, mga kababayan, diyan po mga kababayan, napaka-obvious na mukhang inabsuelto na ni Marcos. Ito hong si kanyang pinsan. Di ba? Hindi man lamang po sana man lang yung neutral lang na if there is, parang ganun ba, yung mga ganung klaseng bitawan. If there is an evidence, then we will file a case against Romualdez. Sana may ganun man lang. Parang takot na takot pa ka. Di ba? Para bagang takot na takot pa itong mamang to. Kaya nga ang tanong natin dito sino ba talaga ang presidente ng Pilipinas? Sino ba talaga namumuno sa Pilipinas? Si Romualdez po ba o kayo, Mr. Marcos? Kasi tila takot na takot kayo. Diba? Tila takot na takot kayo sa inyong pinsan. Hindi, eto tingnan ninyo yung tanong From else comes out, then he might have to be answerable for something. So again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Ayun, so mga kababayan, dun pa lamang po obvious na. Yeah? Obvious na yung pagprotekta niya sa kanyang pinsan. Sa pag-absuelto agad-agad. Di ba? Ewan ko hindi naman po siguro tanga ang taong bayan para hindi kaya nga ang ano dito parang ano itong ginagawa ng ICI? Di ba? Don't tell me sa tindi ng korupsyon na ito, walang alam si Romualdez sa ginagawa ng inappoint niya na chairman ng appropriation? If I were you, Zaldico, if you're listening, I know you are. Yung mga abogado mo nakatutok dito If you're listening, kung ako sa'yo, tumayo kang bayani. Ituro mo na yung dapat mong ituro. Di ba? Hindi, you have the chance. Don't allow this to go down in history na ikaw ang pinakapinuno nito. Kasi yun ang puntirya sa'yo ngayon ng administrasyon na ito. Hindi ko maintindihan kung hindi mo nababasa o hindi mo nauunawaan ito. Ang pinupuntirya ng administrasyon na ito, sa lahat ng ginawa dito sa issue na ito, ikaw ang ending. Yun ang pinalalabas nila. Ikaw lang ang may sala, wala ng iba. The rest, bida. Imantakin mo, bayani pa nga daw si pwede daw ikinukonsidera pang state witness si Romualdez. Papayag ka ba nun? Diba? Paano mo paano mo alam mo yun, paano mo yun maaatim na natutulog ka? Tangina.
ako ang pinakakurap na inaakusahan ng tao? Ako lang? Hindi. Gusto mo ba ganon? Ang pangalan mo ay magiging katumbas sa korupsyon? Kung ako, hindi ako papayag doon. Ipaglalabang ko. Ako kasi naniniwala ako. Naniniwala ako sa aking puso na ikaw ay may malinis na budhi. May malinis